Hello mga ka-RFP. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin para makatayo ulit yung sisiyo natin na hindi makatayo. So ang kailangan lang natin dito ay isang masking tape. Ayan, so kumuha lang tayo ng saktong length ng masking tape para matali yung kanyang paa. After nyan ay hatiin natin into half lengthwise para sa kanyang dalawang paa. So yung gagawin natin dito is parang irarap natin yung masking tape sa kanyang paa kasi parang na-dislocate kasi yung buto niya. So ibabalik natin yung na-dislocate na buto ng sisiyo, tas lalagyan natin na masking tape bilang support. Ayan, so nagpahawak ako ng camera para mas makita nyo kung ano yung nangyari sa paa niya. Ito, i-slow mo natin. So ayan, yan yung na-dislocate pa. Tapos ayun, yan yung naayos na natin. So bali pag walang support ng masking tape, mababalik ulit yan. Ayan, so mati-dislocate ulit yan. So sa paglagay ng masking tape, dapat sakto lang yung higpit niya, tas hindi rin yung masyadong maluwag kasi mababalik ulit siya sa dati, mati-dislocate ulit. Doon nyo siya ilagay sa ibaba ng joint. Ayan. So pwede naman kayong gumamit ng kahit ano, basta masupport lang yung paa ng sisiyo at hindi mabalik sa pagka-dislocate. Pero sa experience ko, mas okay yung masking tape kasi ang likot ng sisiyo, tas madali lang din siyang kunin pagkatapos. Lagyan naman natin yung kabila. Wait, sa slow mo ko ulit. Ito. So yan yung na-dislocate pa yung paa. Tas yan. Yan. So yan yung tamang position ng buto niya. So ayan, try natin dislocate ulit. Ayan, so possible cause nito is parang naipit siya sa ilalim, tas yung kanyang paa is parang nakasplit kaya na-dislocate yung paa niya. So lagyan na natin ng masking tape yung kabilang paa niya. So ayan, make sure lang na hindi masyadong masikip yung pagkarap ng masking tape. Yung tama lang. Masasanay naman din kayo pag na-try nyo na to, tas ina-apply nyo na sa mga sisiyo yung hindi makatayo. Ayan, ibalik na natin siya sa hatchery, tas make sure lang din na siya lang yung mag-isa para hindi matapakan ang kanyang paa ng ibang sisiyo. Tapos i-monitor na lang din natin siya from time to time para makita natin yung kanyang condition. So katulad nito, pagtingin ko sa hatchery is parang nakasplit yung kanyang paa. So kinuha ko agad siya para lagyan ng parang brace para hindi mag-split yung kanyang paa. Kasi yung tendency nito pag hinayaan lang natin, pag natagalan na nakasplit yung kanyang paa is tumitigas na ito, tas nasusplit na talaga. So hindi na siya makakatayo ng maayos. So need lagyan ng brace. So parang ganito. So kuha lang tayo ng masking tape ulit, tas ilagay natin ng ganyan. So kahit anong likot ng sisiyo, hindi mas-split yung kanyang paa. Tapos make sure nyo lang na sakto yung pagkalagay. For example yan, tansyahin nyo lang na sakto yung distansya ng dalawang paa niya. So ayan. So hindi pa yan makakatayo pero at least hindi na-split yung kanyang paa. So pwede na natin siyang ilagay ulit sa hatcher. Tas balikan na lang natin bukas. Ayan, so tignan natin ulit yung sisiyo natin. Kasi mga 1 day na after nung nilagay natin. Kasi sa experience ko, at least need siya na 1 day para tumigas talaga yung kanyang parang buto, tas hindi na bumalik kahit wala ng support. Kasi nagtry ako noon ng mga half day lang, tas nung natanggal ko na yung masking tape is bumalik pa rin. So na-dislocate ulit. So kulang pa sa tigas. So para sure 1 day na lang. So after ng 1 day, pwede na natin kunin yung masking tape. So hinay-hinay lang sa pagkuha para hindi masaktan yung sisiyo. So nakuha na natin yung brace. So next naman kunin natin yung masking tape na nakarap dun sa paa ng sisiyo.
So ito yung sabi ko kanina na mas okay yung masking tape kasi madali lang siyang kunin compare dun sa scotch tape. So hinahinay lang sa pagkuha. Ayan, nakuha na natin yung isa, tas next natin yung isa naman. Ayan, so nakuha na. So kita natin na medyo tagilid yung pa. Pero sige lang, basta makakatayo yung sisiyo, okay na yun. Kaysa hindi makatayo, di ba? So after nating makuha yung masking tape, ibalik na natin siya ulit sa hatchery natin. Medyo hirap pa siyang tumayo pero okay lang yan. So siguro intayin na lang natin siya bukas, tapos tignan natin kung makakatayo na ba siya. Ayan, so second day na po ito ng paggamot natin sa kanyang paa. So check po natin. So ayan, parang nakakaupo na po siya mga ka-RFP. So parang ayan, so tumatayo na. So successful po yung paggamot natin sa kanyang paa. So ayan, nakakatayo na po siya. So kunin natin, tignan natin sa labas. Ayan. Lagay natin dito. Ay, wag pala dito kasi madulas. Dito na lang. Ayan. So kita nyo mga ka-RFP, nung last 2 days hindi po siya nakakatayo. So ayan, nakakatayo na po siya. Bali, applicable lang po pala yung method na to if ever yung paa nila is na-dislocate. So yung mga, for example, yung paa na inborn talaga, so medyo mahirap na po yun siya pagalingin. So ayan, sana magamit nyo po yung method na to para sa mga sisiyo nyong hindi rin nakakatayo. Kasi meron akong nakitang mga videos na kinakal na lang nila kasi hindi na nakakatayo. So comment na lang po kayo if ever may mga tanong kayo. And please like and subscribe for more chicken videos. Happy farming po. See you sa next vlog. Bye!